Sino po may gusto ng ganyan? Pwede kasi yan daily rin eh. Okay, di ba? Oh, ang ganda. Magkano ang income ng mga tao ngayon? Nasa 400 per day, di ba? Imagine that. 60,000 per day ang makuha nyo, di ba? Okay, galing na. So here is a tabulation mo, a guide kung ano po yung pwede nyong kitain at ano po yung dapat yung points sa left and right at personal to achieve yung gusto nyo kita. Sa right side makikita yung mga commission, alin ang gusto nyo dyan, at least dapat yan, masatisfy ang left and right with points nyo. Okay, then we also have this leadership grades dito sa diba. Okay, now next, ang commission, o kailan ba yan makukuha? Okay, ma-accumulate po yung points from Wednesday up to Tuesday, and then makukuha nyo po the following Tuesday thereafter. So, weekly po tayo, sumisweldo, di ba? Yung iba ay kinsenas, yung iba ay tagal, so tayo ay every week. Okay? Now, we have now the mastership bonus. 20% of entire sales fee will be distributed according to mastership. So, yan po. Pwede po natin basahin lahat. Okay, Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, and Imperial Master. Yan. Now, ito po yung ating commission. Actually, commission and bonus po doon na-combine. Okay, so, approximate po yan and then less tax po ha. So, Sales Master will get 40,000, Diamond Master 80,000, Sharon Rose Master 250,000, Star Master 500,000, Royal Master 1 million, Crown Master 1.5, and Imperial Master 2 million. So pag commission po ay diretso po yan sa inyong bank account ha. So kailangan po natin ma-connect ang inyong BDO or PNP kasi diretso po yan sa ATM nyo. From Korea, converted to peso, hindi po dadaan sa sino mang sponsor nyo o nag-invite sa inyo. Okay. Now, we also have mastership promotion, incentives, and cash award. Ito naman ay ina-award po sa stage. Of course, ang first level po natin is Sales Master. You need to be a special agent with 700,000 personal points. At kailangan po, ang tinatawag po natin dito is challenge. We do this every 2 weeks for 1 to 15 or 16 to 30 yan. Kailangan may maipon na 2.5 million points sa left mo at sa right mo. Group points po yan ha. At ano pong makukuha nyo? Na incentives, we have the Himo-Him, we have the skincare, the fame, and evening care set. O, di ba, magkano din yan? Pag binili nyo, di ba, at least yan, libre na kayo. Ang maganda ay gamitin mo dito. Okay. Now, next is Diamond Master. Kailangan mo ng dalawang Sales Master, left and right, challenging with you. Anong makukuha? The fame, evening care set, Himo-Him, and additional laptop brand new. Worth about mga 45,000 po yan. Ang ganda po ng laptop. Sino may gusto ng laptop sa inyo? O, di ba? Hindi na kayo bibili sa SM kasi ibibigay na sa inyo ng libre. Okay. Next is Sharon Rose Master. Kailangan po ng dalawang Diamond Master challenging with you at the same time, left and your right. Okay, so ano pong makukuha nyo as a Sharon Rose Master? Meron po kayong cash na 80,000 cash award na award sa stage yan. At the same time, meron pa kayong travel for 2 sa Jeju Island. Wow, di ba? Ganda ng resort. Imbis na Boracay lang, di ba? O, di siya kayo pumunta. Galing, di ba? Now, next is the Star Master. You need 2 Sharon Rose Master challenging with you left and right. Okay? Magkano naman ang awards mo dyan? Wow, you have 400,000 cash. Imagine that plus 4 tickets to 3 nights and 4 days yan to Japan. Dati po is Hawaii and Guam. Ngayon, Japan naman daw. Para ma-try na. Sino po gusto kong pumunta sa Japan? Okay. Japan kasi. Hindi, Japan talaga yan. Okay, Royal Master. Now, you need 2 Star Masters challenging with you at the same time. Okay. So, magkano yan? May award siya na 2 million. Wow, 2 million yan. Nagbibigay sa'yo sa stage. Naka-ribbon pa yan. Okay. Then 4 travel tickets to Europe. Okay, 10 days, 10 nights and 11 days. Europe cruise tour po yan. Okay, then you have a car rental fee and meron po kayong itawag na sponsorship activity fund na 80,000 per month. Okay, so 80,000 per month po na yan ay kailangan nyo bukusin for your group
Yung 80,000 po na yan ay kailangan nyo gamitin for your growth, okay? For example, you have a leadership training, pwede nyo gawin sa Boracay, hindi may pondo ka, hindi kailangan maglabas ng pera. Pero kailangan nyo pong ubusin yung 80,000 in a month. Okay, pag kalahati lang goods nyo, kalahati lang i-replenish sa inyo. Okay. Proud Master. Wow. Mas malaki ngayon ang iyong tawag dito yung sponsorship activity fund, 200,000 na kailangan kong ubusin in a month. Kaya niyo pa ba ubusin yan? Saan nyo kayo dadalhin yan, no? Ay, hindi pwede pong pabili ng gadget, ha? Okay. Now, meron pa kayo luxury car worth 2.5 million and then 4 travel tickets again to Europe. Cruise tour din yan, okay? Then, nakakita na ba kayo ng perang nakamaleta? Ayan po sa Crown Master, 12 million pesos. O, di ba, hindi kasi kasya na hawakan, kaya kailangan imaleta siya. Okay, now, yung pinakagusto ng lahat, Imperial Master, you need 2 Crown Masters challenging with you at the same time. Wow! Mas malaki po ang inyong sponsorship fund. 400,000, almost $500,000 na yan, no? So, kaya natin dadalhin yan, di ba? So, and then you have a card, pero kailangan pong kumuha kayo ng driver kasi sa Soldahan Academy na 80,000 a month. And then you have an office, kailangan nyo kumuha ng secretary kasi sa Soldahan Academy na 60,000 a month. And then, wow, Europe tour pa rin, no? Ang ganda po sa Europe, I've been there, 6 countries na puntahan ko, maganda po ang balak bumalik dyan. True, Academy. Diba? And then, tumataginting, magkano makukuha nyo na pera, 40 million na nasa forklift. Ito po yung nakita nila, recently lang to, ating 15th Imperial Master. Yan. Ang galing. Paano nyo kayo bubuhatin yan? Okay? Ang ganda, di ba, ng Academy? Ang galing talaga ng Academy. Now, for a cash total of 50 million pesos and 480,000 promotion bonus pa lang ito kasama yung mga ibang binanggit ko kanina ko, di ba? Yan po ang binibigay ng Atomy. May alam ba kayong kumpanya na nagbibigay ng ganyan sa kanila? Wala akong alam. Okay. Now, we also have these clubs here, Atomy Success Clubs, Auto Sales Master Club, pag 12 times in a year ka na nag-auto sales. Then we have the Leaders Club, annual income of 4 million or more. Royal Leaders Club, annual income of 8 million or more. Then Crown Leaders Club of 16 million or more. Diba? So, paano ba makukuha yung mga yan? First, we have to know Atomy. Okay. Because knowledge is power. Hindi po natin magagawang Atomy kung wala po tayo kaalaman. Okay, we have the regional seminars, kasama po dito yung center seminar, mga morning meeting, at saka group meetings. And then webinar is mga online na mga one-day seminar, online Success Academy, online local Zoom, global Zoom, yan. And of course, we have the Success Academy and our one-day seminar. Okay, sabi dito, a good man lives an inheritance to his children. I said a while ago, we're all praying for opportunity. Ito na po yung opportunity na hindi na tayo makikinabang kundi ang ating ako. Ako nag-ako hanggang sa diba? Okay, ang tanong, are you that good man? Okay, so maraming pong salamat sa pakikinig and to God be the glory. Thank you, Time Master Miss Beth, for explaining well the Academy's compensation plan. A compensation plan that helps its members to be successful and achieve a better life. Kaya pakisabi sa katabi mo, gawin natin ang Atomy! Kasi meron tayong maipapamana. Kailangan putulin na natin ang sumpa ng kahirapan. Tama po? Yes. So, thank you, Atomy. So now, for our final lecture, are you all ready? Pakisabi sa katabi mo, makinig ka na. Alright, so this is very important for us to understand the company's vision so we can be guided as we do the business. For the vision lecture, let us welcome Sharro's Master, Mr. Celestino Espinola! Hello everyone! Kumusta po kayo? Bago ako mag-umpisa, gusto ko munang acknowledge yung presence ng ating kauna-unahang Star Master sa Pilipinas, ang Balikbayan. Star Master Lydia Yunmi! Palakpakan naman natin yan! Magagaling lang po ng
South Korea. Okay, para sa mga hindi po nakakilala sa akin, okay, ako po yung naatasan ngayon na magbigay ng Atomy Vision. Actually, magkasunod po nung unang vision ko. Ang topic ko po tungkol sa paradigm shift, no? Idudugtong ko lang po ito ngayon, pero para sa mga first time, bigyan ko lang po ng unting background kung para sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Nakatapos po ako ng Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Far Eastern University. Okay, bago ako graduate, pinalad po ako magkaroon ng trabaho sa isang US company na Sastec Philippines. Parang data conversion company siya, na natuwa ako kasi para ka lang nag-aaral at saka American standard yung pasweldo. That time, no, 30 years ago yata yun. Kaya na-inlove na ako sa kanya. First job ko, almost 7 years ako doon sa kumpanya. Pero palagi ako nagtatanong sa sarili ko, paano kaya magninegosyo? Di ba ang ordinaryong tao palaging nangangarap magkaroon ng negosyo? Tama ba o tama? Walang mali, di ba? Ang number one pumipigil sa maraming Pilipino magnegosyo, alam nyo kung ano? Puhunan, di ba? Nung empleyado ako, nakaupo ako sa kantin namin, napakaganda. Di ba? Napakaganda ng kantin namin, parang fast food ngayon. Yun, ang issue ko noon, ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko magkaroon ng negosyo. Sa same table, sabi ko sa sarili ko, asan kaya ako 5 years from now? Alam nyo, hindi ko makalimutan, after 5 years, sa same upuan, naalala ko yung tanong ko sa sarili ko. Lumagpas yung 5 years, walang nagbago. Ando doon pa rin ako, empleyado pa rin ako. Pero nakita ko kasi ayoko maging empleyado kasi yung mismo manager namin, no offense sa manager namin, baka nakikinig. Wala siyang sasakyan, hindi siya mayaman. Kaya sabi ko, ayoko nang ganon. Gusto ko pa rin may sariling negosyo. Yun nga, dumating ang maraming panahon, dumating yung opportunity 1996. Okay, nakita ko yung time na kailangan ko mag-resign sa work. No, for some reason, actually, sa ministry, nakita ko talaga nagkakaroon siya ng struggle sa schedule. Binigay ko na kay God yung buhay ko. Sabi ko, God, bahala ka na, magre-resign ako, hindi ako alam saan ako pupunta. Ayoko naman kasi i-pursue yung career ko as engineer. Kasi hindi ko talaga siya passion. Anyway, dumating yung ganitong opportunity in 1996, yung idea na magkakaroon ka ng negosyo ng maliit na puhunan. Tapos maipapamana pa sa mga maiiwanan mo. Tuwang-tuwa po ako doon. Para sa akin, answered prayer yon. Kasi nung mamatay ang father ko, hindi niya alam. Maaga siyang namatay. Premature yung death niya. Iniwan niya kaming 5 magkakapatid. Ako lang yung ako yung bunso. 3 years old pa lang ako, 9 years old yung panganay namin. Ang nanay ko, elementary graduate. Anong trabaho niya sa Manila? Tagalaba. Labandera po siya ng mga kapitbahay namin. Kaya sobrang hirap namin noon. Hindi ko makalimutan na lumalaki ako noon na nagtatanong na ako sa Diyos kung may Diyos ba. Kasi ang hirap. Naraalala ko na minsan nangungutang ako sa kapitbahay. In fact, bago yun nangungutang, narinig ko yung mga ate ko, 4 yung ate ko ako lang lalaki. Nag-iiyakan sila ng gabi. Gabi na yun. Wala pa yung nanay namin, nasa labas pa, naghahanap pa yata ng makakain o pera. Nag-iiyakan sila kasi hindi na raw kami pinauutang sa tindahan. Yung iyak nila talagang magulgol. Hindi ko makalimutan yun. Sabi ko sa sarili ko, sana malaki na ako para makatulong na ako sa mga kapatid kong babae. Ang hirap, di ba, na lumalaki ka na palaging kapos. Tapos, hindi ko talaga makalimutan si Alim Pusing. Kung naririnig to na Alim Pusing, buhay pa si Alim Pusing. Tuwing pupunta ako sa tindahan, sinisilip ko kung may tao bago ko lumapit. Kasi may dala akong kaha ng sigarilyo. Alam niyo para saan yung kaha ng sigarilyo? Yung rim. Listahan ng utang. Baliktaran na yun. Bago ako lumapit sa tindahan, sinisigurado ko walang tao. Kasi sinisigawan ako ni Alim Pusing. Pag sobra na yung utang namin, napapahiya ako, bata pa ako noon. Pero kasi nga ako lang yung lalaki, ako yung pinupush nila mangutang sa tindahan. Kaya lumaki ako na nagtatanong, bakit unfair ang Diyos? No? Kasi ito yung bahay namin, may pader, nahahati kami ng squatter at mayayaman subdivision. Kapitbahay namin, si Big Vargas. I don't know, kilala pa ng mga
Para sa mga senior, kilala si Vic Vargas. Nagkakabayo siya, nakikita ko. Pero kami, hirap na hirap sa buhay. Sabi ko, unfair si God. Unfair kung may Diyos man. Dati hindi ako naniwalang may Diyos. Hanggang nagkolehiyo ako. Yung mga tanong ko, unting-unting pinakita ni God na totoo na may Diyos. Kaya, honestly, na-realize ko rin habang tumatanda kung bakit maraming taong mahirap. At mamamatay na mahirap. Si God din ang nagturo sa akin dahil sa salita niya, sa banal na aklat. Anyway, nung makita ko Atomy, ay totoo, naka 20 fruit, no income. Ibig sabihin, mostly ang mindset namin kaya sumasali para kumita. Tama? Lahat ng sumasali hindi dahil sa product. Halos lahat. Dahil sa pagkakakitaan para yumaman. Secondary lang talaga ang product. In fact, front lang ang product. Yun ang dahilan. Kaya hindi siya sustainable. Kasi unang-una, yung nga, bumibili lang yung tao dahil sa kikita sila. Pero pag hindi nakikita, kaya hindi siya sustainable. Kaya yung pyramiding, dati pinaglalaban ko yan, hindi pala talaga siya sustainable. Kaya yung mga first time, napakaswerte nyo. I honestly believe you are fortunate enough na makita itong opportunity na to na kung hindi nyo pa nadaanan yung mga pinagdaanan ko. More than 2 decades, parang pakiramdam ko na sayang. Dahil nga, alam ko, yung ginagawa ko, hindi naman siya sustainable. Salamat sa Diyos, yung time na ba-burnout na ako sa ganitong negosyo, dumating si Atomy. Kaya palapakan nyo si Atomy. Ang ginawa ni Atomy, inalis niya lahat ng mali. Grabe, inalis niya lahat, literally. Yung pangarap namin, ng mga kasabayan ko, halos lahat ng top earner, kilala ko po sa industry. Halos lahat ng kasabayan ko, pareho kami ng destiny. It's either aalis sa kumpanya, magsasara kumpanya, or magtatayo ng another company. Hindi siya sustainable. Then, ito yung reason. Na-realize ko kung bakit kahit anong klaseng kumpanya pasukan ng tao, kahit nasa harapan mo na yung napakaganda opportunity, pag mali ang mindset mo, hindi ka magiging successful. Do you agree? Kahit kaya pala, kahit pare-pareho naman yung product natin, pare-pareho yung system. Pero bakit iba-iba yung income? Bakit iba-iba yung estado natin? Tama? Okay, let's continue. Ang pinaka-agenda natin is we need to understand paano nag-works yung ating mind, no? How to have a winning mindset and how to take action. Okay, the power of having a winning mindset. Okay. Pakinggan po natin siya muna. Nung marinig ko to, grabe. King! Tignan nyo. Pakinggan nyo po siya. Video, please. By the way, siya isa sa pinakamayaman tao sa buong mundo. We should never do a startup to make money. It's the worst reason to start a company. The purpose of business is not to make money. The purpose of business is to deliver an incredible product or service to humanity. If you do that, the money is a side effect. It'll happen. We don't need to focus on it. So what we are looking for is, do we have a product or a service that we are thinking about that we could bring into this world that is going to improve the world in some way? Wow! Palakpakan naman natin yun. Okay, para doon sa hindi naka-get. Guys, ako una siya si Mr. Fabry. Nakalimutan ko ang buong pangalan niya, Monster Fabry. Nung mapanood ko yung video niya, narinig ko yung sinabi niya, kinat ko kagad. Kinapture ko yung sinabi niya yan. Sabi niya, kung mag-uumpisa ka raw ng isang negosyo, wag pera ang dahilan mo. Narinig niyo? Kung mag-uumpisa ka ng isang negosyo, wag pera ang motivation o dahilan mo. Kaya pala ng lahat ng network marketing na nakita ko, halos lahat, kailangan mo pang mambudol o manghype para kumita. Kasi nga, pera lang naman talaga ang dahilan, ba't sumasali ang tao? Alam to, naiintindihan to ng mga taong successful sa negosyo. Kung mag-uumpisa ka ng negosyo at pera ang dahilan mo, mahirapan ka magtagumpay. Especially sa Atomy. Nakuha niyo po? Lalo na kung wala ka pa alam sa negosyo at mag-uumpisa ka ng Atomy,
Huwag muna pera. Narinig niyo yung sabi niya? Dapat maghanap ka ng value na makakapagbigay ka ng magandang value sa mundo, sa mga tao. Let's continue. At umulit. Yun. Starting a business solely to make money is a poor motivator. Okay? Napansin nyo, halos lahat tayo, yan ang reason kung bakit nagninegosyo tayo. Tama? Maraming tao kaya hindi magnegosyo, naghahanap ng malaking puhunan. Tama, narinig nyo to? Pag ako nag-resign, nag-retire, magagawin ko na yung Atomy. Pag may puhunan na ako, gagawin ko yung Atomy. Eh, mali. Hindi mo kailangan may puhunan sa Atomy. Tama ba o tama? Sinasabi na nga di ba? Change your brand. Palitan mo lang yung brand ng ginagamit mo. Kaya hindi makapag-start. At pag nag-start, dahil namuhunan ng malaking kapital, sandali lang yung buhay. Hindi tumatagal, tama? Halos lahat ng successful na tao, normally nag-start sa maliit. Si Mark Zuckerberg ng Facebook, si Bill Gates, nag-umpisa sa basement ng nanay niya. Okay, even si Amazon, Jeff Bezos, nag-umpisa sa ilalim ng basement. Walang puhunan kasi. Kaya kung magne-negosyo ka, mag-umpisa ka muna sa maliit. Instead, it is better to start a business based on a passion or a desire to solve a problem. Maganda bang dahilan yan? In fact, yan yung reason ba't marami yung mayaman. Nag-iisip sila ng solusyon doon sa area nila kung ano yung needs. And then, doon sila nag-i-start. Doon sa passion na makatulong, maibigay, masolve yung problem. Anong meron sa solusyon? Ano yung problema na nasusolusyonan nating mga Atomians? Ano ba yung nasusolusyonan? Ano ba yung magandang bagay na nagagawa natin sa mga tao doing Atomy? Diba? Ang issue ngayon, ang dami namamatay ngayon, biglaan. Kabata-bata pa na stroke na. Dumadami ngayon na nagkaka-cancer, tama? Ang idea ng Atomy, in fact, ang Atomy started as a special project to prevent cancer. And ang radiation, hindi lang sa nuclear plant. In fact, na-invento ang hemuhim dahil sa radiation para ma-prevent yung harmful effect niya. Eh, ang radiation ba ngayon nakakalat na? Nasa bulsa mo na yung radiation. Dala-dala mo kahit saan ka pumunta, tama? Yung iba nga, ginagawa pang unan, nasa unan niya. O, di ba? Kaya ang laki ng chance magka-cancer yung buong pamilya. And I honestly believe God answered ang hemuhim. Palapakan niya. Huwag mo nang antayin magka-cancer ka o pamilya mo bago ka kumilos. Sabi nga, pag ang motivation mo ay tama, this will provide the motivation to persevere through immense challenges, long months, years, and even financial instability that are common on a startup entrepreneur. Pag passionate ka sa ginagawa mo, malalagpasan mo yung mga obstacle. Tama? Malalagpasan mo yung inip na walang kita. Tama? Tama ba ako? Tama. Experience namin sa Atomy nung mag-launch 2016, almost 1 year walang product. Kasi yung approval ng BIPAD ang tagal. Kaya halos walang product, gutom. Alam nyo ba, nag-start ako ng Atomy, maswerte kayong siguro, walang naka-experience na na-experience ko. Nag-start ako ng Atomy homeless. Wala akong inuuwian. Imagine mo, yung kakainin ko, minsan, paano ko kuha ng kakainin kung wala pa akong kita? Dumating yung time, namimili ako, bibili ko ba ito ng pagkain o ibibili ko ng gas? Totoo, kaya napakaswerte nyo. Ngayon pa lang, pwede 2 months, 3 months, pwede na kayo kumita. May mga kumikita ngayon, first week pa lang, second week. Kung mas masipag tayo. Okay, eto na. Focusing on what value can you give or offer to the world. Unang-una, mag-umpisa tayo sa ating sarili. Alam nyo kung anong totoong produkto? Alam nyo kung anong totoong produkto? Ikaw mismo. Ang totoong produkto, hindi naman talaga yung Atomy, hindi naman talaga yung hemuhim. The
The real product is you. Sabi ko nga, kahit nasa tama kang company, pag mali yung attitude mo, mali yung mindset mo, hindi, mahirap. Napansin nyo ako personally, di ba mas gusto natin bumili sa taong gusto natin bilhan. Ang experience ko sa Atomy, may unang nag-invite sa akin dito. Pero ba't ako sumama sa kanya? Kasi hindi, nakikita ko hindi siya karapat-dapat, hindi siya magandang role model. Ang dami niyang dalang company. Paano ako sasama sa kanya? Kung saan niya ako dadalhin? Kaya hindi ko nakitang seryoso. Pero kung seryoso siya, ba't ko siya iiwanan? Nakuha niyo po? Ang tanong is this, are you serious with this business? Committed ka ba sa negosyong to? Kung hindi, sayang lang oras mo. Sayang lang. Honestly, sabi nung libro nabasa ko, Think and Grow Rich, if you don't make a commitment, don't bother trying. You are just wasting your time and life. Maghanap ka ng iba na gusto mong gawin kaysa hindi ka magkukumit sa ginagawa. Are you willing to commit yourself to your success? Ulitin ko ulit, are you willing to commit yourself to your success? Hindi lahat ng tao gagawin yan. Okay? Pag napaso, ayaw na, di ba? Parang pag-aasawa ang commitment. Kahit ayaw mo na, wala kang choice. No? Sabi nga, we cannot give. Pakibasa nga po. Totoo ba yan o totoo? Paano ka magbibigay? Ikaw rin wala. Anong may offer mo sa mga taong dadalhin mo rito kung ikaw mismo walang idea kung ano yung business? Ang una mo dapat recruitin, walang iba, kundi ang sarili mo. Ikaw yung unang produkto. Huwag ka recruit na recruit, tapos pag tinanong ka, wala kang alam. Tama? Recruit ka ng recruit, pagre-register ng bagong member, hindi mo alam. Wala kang gusto patamaan. Yung katabi mo, nagturog. Oh. Dala ka ng tao rito. Tinasabihan mong bumili ng product. Ikaw naman, hindi ka bumibili ng product. Ano kang klase? First, ano yung dapat malaman? Dapat alam mo yung in and out. Lahat ng negosyo na papasukin mo, dapat aralin mo muna. Tama o tama? Napaka-basic niya, di ba? Di ba? A blind man cannot lead another blind man. Gulat ka nga, wala kang alam. Maggagabay ka pa. First, basic, use the product. Aralin mo yung product, no? Meron ako minsan pinatayo sa harapan, natagal na remember, wala siyang makwento sa product. Diyos ko, Lord, sabi ko, ni toothpaste hindi niya alam. Gusto ko lang pauwiin, hindi. Hindi pa siya gumagamit, ibig sabihin. Why? Kasi sa dati kong company, kahit hindi mo alam yung product, basta magaling ka mag-recruit, pwede ka na. Yun lang. Tumitigil siya. Yun lang, sayang yung iniigib mo. Kasi natatapon lang. Nakuha nyo? Na-realize nyo ba, igib ka ng igib sa timba o sa tank, sa drum? Nagtataka ka, hindi napupuno, no? Butas pala yung drum. Sayang yung effort. Skills. Actually, ang Atomy, napaka-basic lang naman yung skill, di ba? Pero pinaka-importanting skill, people. People skill. Kasi, this is a people business. This is a relationship business. Do you believe? Iwasan na natin yung pagiging yung palaging nag-aaway, di ba, yung mga petty arguments. Hindi na tayo bata. Business to. Professional na dapat tayo, tama? Normal, accept na natin. Normal po sa relationship yung conflict. Yes or yes? In fact, ang relationship nagiging matibay kapag may conflict. No? Dahil doon tumitibay, di ba? Natetes. Saka nag-a-adjust naman tayo kung magiging humble. Hindi naman tayo perfecto, tama? Wala naman taong perfecto, tama? Meron ba sa inyong perfect? Pakitas kamay? Lahat tayo kailangan aminado na kailangan nating mag-grow. In fact, yung skill po, tinuturo yan from time to time sa mga training. Kaya nga, para matutunan mo yung mga skills, mga product, yun ang reason kung bakit may ganitong meeting.
Kaya, ito yung kumbaga sa cellphone, dito tayo na-charge. Dito tayo nahahasa. Do you agree? Palapakan niyo yung sarili niyo. Oh, may dalawang tao. Bago ko makalimutan, may dalawang tao. Ang trabaho nila, lagger. Lagger ba tawag doon? Lumberjack. Okay, tagaputol ng puno. Si Pedro at saka si Juan. Ba't nyo alam? Ako nagkukwento eh. Ba't nyo alam? De, Pedro, si Juan. Si Pedro, pagka nakaputol isang puno, palaging nakaupo lang, palagi. Si Juan, dire-diretso yung putol. After a day, mas marami napuputol si Pedro na paupo-upo lang. Samantala si Juan, dire-diretso ang putol, okay, doble yung production ni Pedro kesa sa kay Juan. Ano nangyari? Bakit mas maraming production yung paupo-upo lang kesa sa trabaho ng trabaho? Ano yan? Ano yan? Actually, tama. Akala ng iba, pwede na recruit na lang, bahala na. Mali. Kailangan mo munang maghasa. Si Pedro kasi, kaya pala siya umuupo, hinahasa niya muna yung talim niya. No? Yung patalim o palakul ba? Okay. Para pagputol niya, mabilis. Ganon din po ang reason kung bakit tayo balik ng balik. Yun ang reason kung bakit tayo nagtitraining. Kasi hindi naman tayo, hindi naman natin to linya. Kailangan natin maging humble na magpaturo. Sabi, ito na. What we see and do is the reflection of what we think. Kung nakaating kayo ng unang presentation ko, ang mind pala ng tao nahahati sa dalawa. Okay? According sa neuroscience. Okay? Nahati sa dalawa. Parang siyang iceberg. Alam niyo yung iceberg, no? Sa Alaska, sa malamig na lugar. Ang nakikita lang ng mata sa iceberg, yung tip of the top. No? Yung 3%. Yung 97% ng iceberg, hindi nakikita, nakasubmerge sa tubig. It's the same thing with our mind. Ang mind pala natin, na normally, okay, yung 3%, yan yung logic, no? Yung magko-compute tayo. Pero yung subconscious, na hindi nakikita ng tao, normally, yan yung nagko-control ng mga bagay, mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ito yung pag-uusapan natin. Yung sinasabi ritong conscious, our consciousness determines our reality. Ibig sabihin, kahit anong sipag mo, kahit anong gawin mo dito sa atomy, pag yung consciousness mo is nakaset sa pure, nakaset siya sa pure, hindi siya makakaahon. Pabalik-balik ka lang, walang mangyayari. Okay? Ano yung poor mentality? Ano yung poor mindset? Ito, di ba may problema sa mga Pilipino? Ang isang kultura na kinagisna na natin, kasabihan, pag maliit ang kumot, mga matatanda lang yata nakakalam. Hindi, joke lang. Hindi, mga bata alam din yan. Oh, tignan nyo, mas alam nyo pa yung kasabihan na yan kesa sa salita ng Biblia. Tama po ba yung kasabihan na yan? O tama? O tama ra. Actually, kung titignan mo, hindi siya tama. Kasi pag nakontento ka na sa maliit na kumot, hindi ka na magsisikap. Tama? Kaya nasa harapan mo na opportunity, ay okay na ako. Okay na ako, hindi ko na kailangan yan. Narinig nyo? Naka-encounter na kayo ng ganyan? Ganyan ka ba dati? Hindi, joke na. May mga tao ma-encounter nyo. Ito totoo lang to, 2 tao na meet ko. Last week lang, magkasabay ko pa seminar. Sabi ng isa, hindi ko na kailangan yan. Ang yabang. Hindi niya raw kailangan na atomy, bibili na lang ako. Bago siya umalis, nagkwento siya. Ay, wala dito. Hindi